Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Yan. Ha? Ang mga pag-uusapan natin ngayon, tapusin nyo ito, mga kabunyog. Maganda tong topics natin ngayon. Una, napaiyak si PBBM. Ha? Napaiyak. Na, kung bakit, usapan natin. Kaya lang ang tanong natin, totoo kaya yung pag-iyak na yon? O baka drama lang? Sincero ba siya doon? O sige, pag-usapan natin yan mamaya. O, ito, si Marcoleta bumanat na naman. At ang binanatan niya na naman, labag daw sa batas ang ginagawang paglilitis ng ICC. Ay, Marcoleta, huwag mo nang intindihin yung ICC, hindi mo kaya yan. Mamaya pag-usapan natin din yan. Last na topic natin. Dawit si Loren Ligarda, si Senadora Loren Ligarda sa issue ng suhulan sa Batangas. Ha? Bakit? Ayan. Pag-usapan din natin mamaya yan. So, maganda tong mga topics natin ngayon. Ha? Oh, okay? Simulan na natin. Mga kabunyog, mga kababayan, napaiyak si PBBM. Totoo kaya yung pag-iyak niya na yon? Naawa daw siya sa ating mga kababayan na sobrang hirap tapos yung corruption laganap, no? Ah, tama naman na talaga, isulong ng gobyerno ang laban sa korupsyon. Kaya lang, totoo kaya yung pag-iyak na yun ni PBBM? Sincero kaya siya doon? Kasi parang hindi makapaniwala ang marami pa rin nagdududa. Sincero ba siya doon? Kasi dapat yung pag-iyak na yun sabayan ng una, halimbawa, para hindi na siya pagdudahan, siya mismo, yung kanyang confidential funds na 4.5 billion, di dapat sana sabihin niya, naaawa ako sa ating mga kababayan. Pwede ring sabihin niya, yung 4.5 billion na confidential funds, ang laki naman nun. Sige, tirahan ko na lang yan ng 500 million. Pwede yun. Para ipakita yung kaseryosohan niya na talagang ayaw niya na ng mga pork barrel, confidential funds. Yun. Sana, no? Mas maganda sana. At saka, sana may makitang mga nakakasuhan na eh. ng mga politiko ng mga politiko. Ang dami kasing lumalabas ngayon, mga kontratista saka mga officials ng DPWH. Pero politiko wala. Kaya sana lang mas maganda sana kung yung pag-iyak ni PBBM may kasabay na na aksyon na ikakaano ng publiko, yung talagang makukumbinsi ang publiko na iba itong ginagawa ni PBBM ngayon. Sa totoo lang, iba rin naman talaga. Malaking bagay itong ginawa niya na nagsusulong siya ng kampanya laban sa korupsyon. Tama naman 'yun. Kaya lang 'yun na nga yung ang hinahanap talaga ng tao sa kanya, ah, yung may makita na talagang itong kampanyang ito laban sa korupsyon walang sasantuhin. Kahit na sino pa man. Halimbawa ngayon, si Saldico, nandun sa Amerika. Hindi malaman kung ilan babalik. Sabi nung alalay niyang si Congressman Garbin, wala daw kasiguraduhan kung kailan babalik eh. Kasi may sakit daw sa puso. O dapat diyan makikita mo na yung mensahe ng presidente na ah, ah, pinapakiusapan ko si Speaker Martin Romualdez na gawan ng paraan na makabalik sa Pilipinas si Saldico, si Congressman Saldico para magpaliwanag. Huwag nating hayaan, dapat maririnig kay PBBM 'yun. Kaya lang kasi masyadong mabait si PBBM sa kapwa niya politiko parang hindi niya kayang banggain eh. Pero sa kontraktor talagang niya, hindi niya talaga pinapalampas. Pagdating sa kontraktor, saka pagdating sa mga DPWH, kayang-kaya. Kaya lang ang pinakasukatan talaga dito ng niya, yung sinseridad niya dito, yung totoong niya, yung mga politiko. Yung mga politiko. At kasi pag nakita na dito na yung sinabi niya na masaktan na ang masaktan, tamaan na ang tamaan, walang sacred cows, sinabi niya yan eh. Kaya lang sinabi niya lang yun.
Ang kailangan aksyon, yung makita na. Wala pa tayong nakikitang politiko na ano eh, na nakakasuhan o kaya lumalabas man lang ang pangalan, wala eh. Protektado ng investigasyon ng Kamara, protektado ng investigasyon ng Senado. Wala. Dapat sana yung si PBBM makita niya diyan na ako seryoso ako. Kahit kapwa natin politiko, hindi dapat santuhin ng ating kampanya laban sa korupsyon. Pasensya na kayo, pasensyahan na lang tayo. Mga ganun. Mga ganun. Si ano nga eh, si ah, DPWH Secretary Manny Bunuan, ang tagal pa, halos isang buwan bago nag-resign. Oh, dapat sana nun sinibak niya na eh. Dapat sinibak niya na. Masyadong mabait. Masyadong mabait si PBBM. Kailangan para maipakita yung kanyang sinseridad diyan na talagang seryoso siya sa paglaban sa korupsyon at walang sasantuhin. Hindi lang pag-iyak ang gustong makita diyan ng taong bayan. Hindi kasi madadaan yan sa pag-iyak. Pero okay na rin yon na parang pinapakita niya yung ano niya, pagkaawa sa taong bayan. Pero hindi kasi awa ang kailangan na ngayon ng taong bayan eh. Ang kailangan ng bayan hindi awa, hustisya eh. Hindi hustisya, hindi awa, hindi awa. Kailangan ngayon ng taong bayan hustisya. Mabigyang katarungan ang taong bayan kasi sa nangyaring ito, grabe, garapalan na ang korupsyon, katiwalian, samantalang ang mamamayan ay grabing hirap at grabing pinagdadaan ng sakripisyo. Ah, ang kailangan ngayon ng bayan, hindi kaawaan ang bayan. Ang kailangan ngayon ng bayan, bigyang hustisya ang ginawa sa kanila na pang-aabuso ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ng DPWH at ng mga kontraktor. Yan yun. Hustisya, hindi awa. Mas maano eh, mas gustong makita sa kanya yung pangil, yung ano ng presidente. Kasi ang presidente ang pinakamaraming powers eh. Grabe ang powers ng presidente. Gamitin niya na yan. Gamitin niya na yan. At least pag ginamit niya yung powers niya na yan, ginagamit niya ang powers niya, hindi sa pang-aabuso, kundi para sa pagbibigay ng hustisya sa mamamayang matagal ng inaapi at inabuso. Ang kailangan ng taong bayan ay hindi awa. Okay naman yon sa ngayon, sa sobrang ano niya, kung totoo man yung kanyang nararamdaman na naaawa siya sa kababayan natin, okay yon. Pero sana, higit pa dyan, hindi lang pag-iyak, kundi pagbibigay hustisya. At yan ay magagawa niya dahil presidente siya ng Pilipinas. Napakarami niyang kapangyarihan. O yan. O dito tayo, mga kabunyog. Si Marcoleta bumanat na naman sa mismong hearing pa, sa mismong hearing pa ng Commission on Appointments Commission on Appointments yan, CA. Oh, yung sila Ambassador Manalo kasi yung dating DFA Secretary si Manalo mapupunta na permanent representative sa United Nations. At saka yung iba pang mga officials ng yung mga iba pang mga officials sa DFA at sa posisyong ambassador ay sinalang sa CA. Ngayon pilit man namang dinadala ni Marcoleta ang issue sa pag-aresto kay Duterte sa ICC. Sabi niya doon sa mga ini-interview na kumukuha ng basbas ng CA ay alam nyo, yung pag-aresto kay Duterte, ano yun illegal yun labag sa batas yun. O kayo bilang magiging mga ambassador at iba pang officials ng sa foreign affairs natin. Anong magagawa nyo para kahit papano dalhin itong issue na ito ng illegal na pag-aresto kay Duterte? Imaginin nyo, tuturuan pa ngayon yung mga ambassadors natin na dalhin daw yung issue na yun. Tuturuan pa yung mga officials natin sa foreign affairs na dalhin yung issue na illegal daw. Paano mo gagawin yan? Di babanggain mo ngayon yung stand ng administrasyon. Ang stand ng administrasyon, hindi illegal yung ginawa kay Duterte. O bakit ngayon tuturuan mo ngayon yung mga ambassadors na ini-interview ng CA? Talagang ibang klase dito si Mark. Akala mo naman may magagawa siya. May magagawa pa ba ang pagki-question niya sa paglilitis ng ICC? Sabi kasi ni Marcoleta,
labag sa batas daw ang ginawa ng ICC. Hindi daw pwede yung nililitis ngayon. Yung paglilitis daw na yan ay labag sa batas. O ngayon, may magagawa ka pa ba? O, presidente nga ng Pilipinas, si PBBM, walang magagawa kasi ICC yan. Hindi naman saklaw yan ng Pilipinas. Kahit Korte Suprema ng Pilipinas, walang magagawa. Kahit Senado ng Pilipinas, buong Senado na walang magagawa. Ay ikaw pa, senador lang. Ha? Itigil mo na kasi yan, Marcoleta. Wala na. Labanan nyo na lang yung kaso. Yun. O, tama si Yussi Claire Castro eh. Dapat ang pinagkakaabalahan na lang, labanan yung kaso. Kung walang sala si Duterte, di labanan nyo. Kung sa tingin nyo walang ginawang masama si Duterte, di labanan nyo. Buti nga sa ICC, patas ang laban. Ay, dito nga sa atin sa Pilipinas, ang hirap pa ng laban ng hustisya dito. Pero doon, at least binibigyan talaga si Duterte ng due process. Kaya itong si Marcoleta, member kasi si Marcoleta ng Commission on Appointments, member ng CA. Ngayon, doon sa session ng CA, Commission on Appointments, ini-interview yung mga naghumihingi ng confirmation ng CA yung mga ambassadors at saka iba pang mga official sa foreign affairs natin. Dinadala ni Marcoleta yung issue ng Duterte, ICC. Sabi niya, mali, labag sa batas yung ginawa kay Duterte. Anong magagawa nyo pag kayo na ang ambassador? O ikaw, DFA, former DFA Secretary Manalo, ikaw na yung permanent representative ng Pilipinas sa United Nations. Anong gagawin mo doon para madala mo ang issue ng illegal na ginawa kay Duterte? Pwede ba 'yon? Madadala ba ni ambassador ay ng ambassador ng Pilipinas, permanent ambassador sa United Nations? Ay parang binabangga mo niyan, linalabag mo ang stand ng Pilipinas. Ang stand ng Pilipinas, walang nilabag na batas ang gobyerno nang i-turn over si Duterte sa Interpol at sa ICC. Tapos ngayon, ambassador ka, i-raise mo ang issue na yan, kikwestiyonin mo, di baka i-recall ka ng presidente ng Pilipinas. Ibang klase rin tong si Marcoleta, hindi rin nag-iisip, ipapahamak pa yung mga ambassadors. Kung ganyan yung kanyang personal na stand niya yon. Pero hindi yan pwedeng maging stand ng mga ambassadors at mga ina-appoint sa foreign affairs. Kasi kung ano yung stand ng Pilipinas, yun ang dadalhin nun. Ano bang stand ng Pilipinas? Ay pinapanindigan ng Pilipinas, walang mali sa ginawang pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Tapos gagawin ngayon ni Marcoleta, tuturuan pa tong mga ay, Marcoleta. Mga kabunyog, dawit daw si Senador Loren Legarda sa issue ng suhulan doon sa Batangas, doon sa kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste. Yun ang sabi ni Attorney Raymond Fortun sa interview sa kanya sa DZMM, sa radyo at sa TV. Sabi ni Attorney Raymond Fortun, ang sabi ng kanyang kliyente, itong si District Engineer Calalo, yung na-involve na naglagay nagsuhol kay Congressman Libeste, ito daw ay maraming beses na miniting ni Congressman Leandro Libeste. May mga meetings daw si Congressman Leandro Libeste, miniting daw siya, yung district engineer na si Calalo. Kasama daw ni Leandro Libestre, ni Congressman, ang kanyang ina na si Senadora Loren. Kasama din daw ni Senadora Loren yung congressman na Oswag Ilonggo, si Juju Ang. At itong party list congressman na to, pina-follow up daw kay District Engineer Calalo. Kung nasaan na, kung yung bang mga kontraktor ay may maibibigay man lang kay Congressman Leandro Libeste. At sabi daw ni Loren Legarda doon sa meeting, kayo nang ayusin niyo ang first district Kumbaga ang sinasabi ni Attorney Fortun, ang doon, parang in-instigate pa nga ni Loren Legarda at saka yung party list congressman na si Juju Ang ng Uswag Ilonggo, parang in-instigate pa itong si District Engineer Calalo na mag-raise ng pondo para kay Leandro Libeste. Kaya ang nangyari doon, hindi entrapment, instigation. Yun ang sinasabi. Kailangan magpaliwanag dito si Senadora Loren Legarda. Ang kasi mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi kasi,
ng ano daw, manalo itong si Leandro Libeste kalaban si Congressman Eric Buhain, nanalo itong si Leandro Libeste. Miniting nito si District Engineer Calalo. At parang sa meeting na yon, ini-imply nila Loren Legarda, nandun si Loren Legarda, kasama ni Loren Legarda, kasi Ilongga si Loren Legarda taga Antique. Kasama niya yung congressman ng Uswag Ilonggo, na kontraktor din daw yun Juju Ang. At sa meeting na yon, parang parang sinasabihan si District Engineer Calalo na, ano bang usapan dito sa mga kontraktor dito sa First District ng Batangas? Ano bang mga kontrata dito? Sino-sino mga kontraktor? So, parang ganun yung usapan O ano bang usapan? Ano bang magagawa? Tapos, sabi daw ni Loren Legarda sa meeting na yon, ayusin nyo dito ayusin nyo yung First District. Parang, so, pagkatapos daw ng meeting na yon, follow up itong Jujuan, itong congressman na ito ng Uswag Ilonggo, follow up sa kanya kay District Engineer Calalo na tinatanong, ano na ba yung mga contractors? Nagkausap-usap na ba kayo? O parang pinapollow up sa kanya kung yung ibibigay kay Congressman Leandro Libeste. Naniniwala naman daw siya yung District Engineer kasi nga kasama yan ni Congressman Leandro Libestre at ni Loren Legarda, si Juju Ang, mag-usap-usap. Parang ito na yung nagpa-follow up sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan. Si District Engineer Calalo. Kaya kinunt niya yung mga kontraktor. Kaya yung isang kontraktor nagbigay ng pauna na donasyon. Yan na yung 3 million, 3.2 million. Kaya ang kaso niya daw, hindi daw siya, in-instigate daw siya. At kasama doon sa mga parang nag-udyok sa kanya na gawin yun, yung illegal na yon na bagay, ay si Juju Ang at saka si Loren Legarda mismo, nandun, malinaw daw ang sinabi, implied na sinabi na bahala ka na dito sa First District, sa kung distrito ng anak ko. Kaya nangyari daw na yon, instigation, hindi entrapment. At yung binigay niya daw na pera, ay donation daw yun. Anyway, kailangan magpaliwanag dito si Loren Legarda. Kasi siya yung dinadawit dito nung district engineer Pero sa totoo, sinagot na rin yan ni Congressman Leandro Libeste. Sabi ni Congressman Leandro Libeste, hindi donation yon. Kasi may nakalagay na kwintada sa baba Yung resibo, may nakalagay doon sa baba na total amount ng kontrata 104 million something ganon, 104 million. 3% 3 million 200,000 ganon. Kaya ibig sabihin, sabi ni Congressman Leandro Libeste, hindi donation 'yon kasi may nakalagay na computation sa baba May nakalagay na computation at malinaw doon, porsyento 'yon, hindi 'yon donation. Kaya palusot na lang daw 'yan ni Attorney Fortun at saka ni District Engineer Calalo. Anyway, abangan natin pero dapat sumagot si si Senadora Loren Legarda diyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.